Mga ka-idol, panibagong vlog tayo ngayon. Meron tayo ditong pasyente. Malayo pa pinanggalingan nitong may-ari na to. So, shoutout sa may-ari nitong Raider J115, di ba? FI. So, ang problema daw nito, pag sa traffic, kadalasan namamatay siya. So, delikado yon, baka mabangga ka sa likod mo. So, nakapag-research kami tungkol sa Raider J na ganito. Kasi di ko naman kabisado tong mga ganito. Rini-reset daw yung ECU nito, manual reset. So, ipapakita namin sa inyo kung paano para may ideya rin kayo kung effective sa motor namin na ito o pwede nyong sundan. So, ganito lang yan mga ka-idol. So, mapapansin nyo dito sa katabi niyang battery, meron tayo ritong makikitang ito, kulay white na socket. Tatanggalin lang natin yung takip nito kasi may takip to. Tapos gagamitan natin nito mamaya. DIY na wire. Naka-liter U lang siya para makonek natin yung ECU niya doon. Tapos pag na-connect na natin tong wire doon, ang gagawin natin rito, bubuksan natin yung susi. 'Di ba normal sa kanya pag binuksan mo yung susi, namamatay siya. Pag namatay yung FI na kulay pula na yon, pag namatay yon, itong throttle niya, pipigain nyo lang sagad. So pag sinagad nyo yan, mamaya-maya pupula ulit yung FI na yon. Pag pumula yon, mamamatay, saka nyo ibalik ito. So mamaya may maririnig kayo dito. May maririnig kayo rito medyo umuugong. Yun yung ECU niya. Ibig sabihin nagre-reset na siya. So papakita namin sa inyo mga idol. Let's go! So ito na siya mga idol. Tinanggal na namin yung takip. Bali ito yung itsura niya. Medyo maiksi kasi yung wire. Yan ang itsura niya. Yung liter yun na wire, ipagko-connect lang natin rito. So gagawin na ni ating idol. Ayan. So siya na muna ang gagawa at ako magbibideo. Ko-connect lang natin yung wire dyan. So ganun lang kadali mga idol reset ng ECU nito. Siguraduhin yung naka-connect talaga yung dalawa na yan. Yan, connected na yan. Okay. So ang next natin yung susian. So ito ang next natin mga idol. Yung susian, i-on natin. Dapat hindi nyo sa paandarin ha. Di nyo paandarin yung motor. Pag sinusian natin to, ayan, pag nawala yung pula, okay, isasagad natin tong throttle niya. So, habang nakasagad siya, aantayin natin umilaw. Pag nawala yung ilaw na yon sa FI, ibabalik natin yung throttle. So, yun na yun mga idol. Papakinggan natin rito. So anong narinig nyo? Mahina lang ito, parang mahina. Mahina lang. Pero may narinig kayong umugong? Hindi marinig masyado. Okay. So pagkatapos ng umugong na yon, dito sa ECU niya may umugong, tatanggalin na natin yung wire. Tanggalin mo na idol. Yan, tatanggalin nyo na habang naka-on pa yon. Dapat naka-on pa yon. Tanggalin mo na yan. Okay. Okay, tinanggal na yung wire. Siguraduhin yung tanggal yung wire. Baka paandarin nyo, nakakabit pa yung wire. Sabay takpan nyo na para sure. Okay. So naka-on pa siya. Papatayin muna natin siya. Naka-on pa yan, papatayin muna natin. So kadalasan daw nito, sa base sa pagre-research namin, pag inon mo at papaandarin mo na siya, magiging hard start muna to sa una. So syempre kailangan natin tong
gamitan ng throttle, maggas tayo ng konti lang para umandar siya daw. Okay? Subukan muna natin hindi mag-throttle kung umandar. Hard start. Kailangan daw talaga nitong may konting gas. Yon. Ganun lang yung pagre-reset nito. Ganun lang kadali. So, kinabahan tong may-ari, baka daw umusok. So, subukan natin to. I-road test natin to kung mamamatay pa ba to. Siguro, susubukan natin to pag ma-road test to ng matagal. So, ganun lang yon mga ka-idol, yung pagre-reset nito, manual reset ng ECU ng Raider J115 Fi. Para hindi namamatay yung inyong mga motor, kailangan talaga nating i-reset yun. Kasi dahil ito'y 6 years na daw to, hindi pa daw to nare-reset, sabi nitong may-ari. Sinubukan lang namin. Pero goods naman yun. At least marirefresh yung inyong mga motor. Okay mga ka-idol, maraming salamat.